ang kanya pong mga nilagay dito ni Honda, no? Unahin po natin yung kanya pong headlight. Yan po ay halogen bulb pa din. Mapapansin nyo naman, sporty yung kanyang design, ano? Unlike yung kay 125cc na iba yung shape. Ito maganda yung pagkakadali dito. And then pagdating po sa kanyang turn signals, ayan po ay naka-bulb type pa din. At ang kanya pong suspension, makikita nyo naman may cover, ano? Maganda yung kanyang suspension, telescopic fork suspension. Braking system is still naka-drum brake pa din. Ang sukat po ng gulong sa unahan is 80-118. Tube type, medyo mataas yung kanyang gulong, ano, kasi 18 inches. And then, ang sukat po ng gulong sa likod na may sukat po na 90-90-18 51P tube type. At ang kanya pong braking system is still naka-drum brake pa din. At ang kanya pong suspension is naka-dual shock suspension, ano. Ang ganda ng suspension niya, kaya lang wala siyang provision na isang suspension dito. Pero may abang naman, walang problema kasi may abang na dito. Kaya lang bibili lang tayo ng panibago pang suspension upang ilagay dito. Kung lagyan po natin ang sidecar, ano. And then ang sukat po ng kanyang sprocket is 51T. Medyo malaki yung kanyang sprocket set, ano. At ang kanya pong kadena ay may cover na din. Protected na yung ating kadena. At ang kanya pong taillight ay still naka-bulb type. Maging ang kanyang turn signals, bulb type din. And then ang kanya pong fender dito sa likodan, medyo maganda ang design. Straight ng konti. Then, magtatalsikan yung mga dumi, ano. Unlike sa 125cc na may lang yung kanyang fender sa likod. Ito okay na, malapad and then mahaba. At ang kanya pong muffler, kung mapapansin nyo naman, ay may cover po tayo ni stainless dito, ano. Protected na po yung backride natin dito. Mababa na yung possibility na mapasok sa ating muffler kasi may cover na yung ating muffler. May head guard cover na. And then yung putas natin napiflip naman. Maging yung sa ating rider, ano, napiflip din yung ating tungtungan dito. At the good thing dito, yung kanya pong grab bar, ano, makikita naman natin talagang matibay na ang nilagay dito ni Honda. Silipin po natin yung kanya pong meter panel. Lahat po yan ay analog, na dalawang bilog dito. And then may analog din tayo doon sa taas. Makikita po natin yung ating fuel consumption, turn signals na doon sa taas na yon. And then sa left portion naman po makikita po natin yung speed natin, odometer. At sa right portion naman po yung ating tachometer. At makikita po natin dito yung ating neutral indicator at yung ating pong high and low beam indicator. At ito, I think it's a gear indicator. Yung nasa gitna na ito. Kung ako hindi nagkakamali, ano. Kasi ito po ay 5-speed manual transmission. At pagdating po sa engine specification ni Honda TMX Supremo 150, siya po ay 150cc, 4-stroke, single cylinder, overhead cam, air-cooled, carb type pa din. At siya po ay nagbibigay ng maximum power na 11 horsepower at 5,000 RPM at maximum torque of 11.6 Nm at 7,500 RPM. At ang kanya pong fuel tank capacity is may 10.3 liters, ano. At malayo na po marating natin yan kasi napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity. At ang kanya pong oil tank capacity is 1.2 liters. At ito pong si Honda Supremo 150 ay may bigat na 121 kilograms at may seat height na 782 mm at may ground clearance na 165 mm. Talagang mataas na din, ano, yung kanyang ground clearance. Bagay po na maganda dito kay Honda Supremo 150, yung kanya pong tangke, ano, bago natin buksan ay may cover. Alright. Protection din po yan, ano, yung cover na yan. At kung makikita nyo po, napaganda po ng kanyang design. Bulky tingnan yung kanyang body design at maging kanyang upuan ay talagang napakaganda nung nilagay dito ni Honda. Flat na flat po yung kanyang upuan. So sakyan po natin. 5'11 po tayo na reference. Naka center stand po yan. Flat footed pa din tayo. Mga pagang height po ay mga 5'4", 5'2". Abot-abot pa naman ito, ano? Basta alam natin mag-drive talaga ng mga manual. Upright position. At ang kanya pong handlebar is napakaganda din. Ang handlebar. Kanya pong clutch lever. Hindi naman masyadong matigas. Sakto lang. At ang kanya pong brake lever. Okay din.
Magkano po ba ang presyo nito ni Honda Supremo TMX 150? Siya po ay may presyo na 76,590 pesos at pwede po tayo mag-down payment ng 4,500 pesos at magmamonthly amortization po tayo pag kukunin natin ng 3 years na 3,928 pesos. Limited naman po ito kapag update tayo sa pagbabayad. So yan po yung presyo ni TMX